Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nagandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan. Ngadto sa kalungsod sa Judea. Og miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel, sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata. Sulod sa iyang tiyan. Og siya mingon nga puno sa Espiritu Santo. Bulahan ka sa tadang babay, bulahan ang bata nga imong gianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa ako Ginoo. Pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, niulpot sa kalipay ang bata sa akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. So magandang tanghali bayan. Nabusog na ba kayo? Kahapon, before sa 6th bullet, second to the last bullet, in relation to the wound of ignorance, no? Una, ignorance is the consequence of the original sin, the wound of original sin. Pangalawa, sin deepens our ignorance. Pangatlo, error begins or sin begins in our mind. Pang-apat, the will forces our intellect to error, to commit sin. Panglima, ano to panglima? Sa disappropriate. Disappropriate. Ang panglima na isi-share ko sa inyo ngayon, ang pang-anim na tayo, no? The wounds of ignorance. Yung panglima ay kahapon na sinishare ko sa inyo. Ito yung panglima. Habitual sins. Habitual sin enriches ignorance. So, ano yung enriches? Rooted. Deeply rooted to ignorance. Pang-anim, ito yung pang-anim mga kapatid. Malapit na tayong matapos. Demons manipulate our perception. So, meron pa tayong wounds of ignorance. Meron ding demonyo, no? To continue to manipulate our perceptions, put negative images sa ating isipan. But before that, dito muna tayo sa dineliverance ko kahapon. Ang demonyo na nasa loob ng katawan ng 43 years old na lalaki, no? Taga-Bohol lang, no? Pumunta sila dito at patuloy pa natin silang sinasamahan at ginawa yung spiritual direction, special catechism, and then process of disapprobation sa kanya. At si Lucifer may mensahe sa akin during exorcism. Dahil yung pumasok sa kanya ay si Lucifer. Sino yung si Lucifer? The demon of pride. During our exorcism yesterday, yung biktima, lagi niyang hinahawakan yung tiyan niya. No? Yung mata niya ay puti na lahat. No? Just imagine puti na yung mata niya. At panay pa siya sigaw kahapon. Kahapon po ito. In-exercise ko kahapon parang 7. Ang na-exercise ko kahapon. So, grabe yung pagsigaw niya, no? While we are praying the solemn exorcism. Nagchat-chat kami ni Father Kabading
Ah, ang taas ng reply niya. Ang ganda ng reply niya. And then, doon ko na, marami kong natutunan sa aming exchange of ideas ni Father Winston Kabading. Siya po yung author nito, yung exorcism book na ginagamit ng mga exorcist sa buong mundo. Hindi sa buong Pilipinas. No? Punta ko doon sa Amerika, yung exorcist, Father Kabading yan So, ginagamit na ito sa maraming mga season exorcist yung aklat na kinukumpile ni Father Winston Kabading. At nag-chat ako sa kanya, Father, nandito yung aklat mo sa Amerika, oh. sa ganun ba? Kami yung nagbigay sa kanila, yung mga exorcist dyan, Father. Kami yung nagbigay sa conference sa kanila. So, yung prayer, compilation of prayer sa exorcism ng simbahan, yung compilation niya, yun ang ginagamit din sa mga exorcist na mga season exorcist sa Amerika. At yun ang pinag-pray ko, yung ginagamit ni Father Kabading kahapon. Alam nyo, yung sabi ng demonyo ni Lucifer, aalis na ako, Darwin. And then while nagsasabi yung si Lucifer na aalis na siya, enough is enough. Enough, Darwin. Enough na. Enough. Ang sakit. Enough. No? Grabe yung prayer ng ating simbahan, no? Bigyan natin papuri ang ating simbahan, no? At while sumigaw siya, mga kapatid, bigla lang tumigas yung liig niya, no? Naninigas yung kanyang liig, and then yung kanyang mukha, pulang-pula. Parang nalasing, no? Yung sa pagsisigaw, no? And then, naghihirapan niya siya sa paghinga. At sabi ng demonyo, ni Lucifer, nandito kami sa kanyang bibig. So, yung stola ko, linagay ko dito sa kanyang bibig. No? At sumigaw siya lalo. At sabi ni Lucifer sa akin, he suddenly became angry and shouted, "You are crazy, Darwin." Buang-buang yung paria ka. No? Why did you let him serve in the church? Dahil nagpaalam siya sa akin, pwede ba ako, Father, na mag-serve sa simbahan bilang lay minister? The best! The best yan! No? Mag-serve ka sa simbahan. So dito, si Lucifer, nagagalit siya. No? Sabi niya, why did you let him serve to the church as lay minister, and you even allowed him to receive both species, body and blood. I am tortured, Darwin. I was supposed to control him, and because of that, sabi ni Lucifer, because of that, nung una I supposed to control him. But now, he is the one controlling me. One time, nagbigay siya ng communion. Liminister siya ngayon. Alam nyo, muntik na siyang matumba. Dahil pinigilan siya magbigay ng katawan ni Kristo. Pero kina-counter niya dito sa isipan niya. At sabi niya, kung ma-collapse man ako, okay lang, nandito naman ako sa bahay mo, Lord. Kung mawala ako while nagbigay sa'yo, sana protektahan mo ako, Panginoon. You are powerful than Him. No? Alam nyo, after communion, nawala yung pagkahilo niya. No? Grabe talaga, Father, no? Tinitira ako sa imagination ko. No? Yan ang sabi niya. And then he continues shouting, I am furious with you, Darwin, because you are helping him. No? Yun, grabe yung sigaw niya. Huwag mo na siyang tulungan, Darwin. Galit na galit ako sa'yo. Yun ang sabi ni Lucifer.
Ang pumasok sa kanya ay si Lucifer. No? Alam nyo, 5 espiritu po, dahil mga 3 buwan na pinaprocess natin siya. Hindi madali yan. Marami pa tayong gagawin para sa kanya. No? At yung kanyang cooperation, malaking malaking contribution. Ito yung pinupost ko kahapon. Saint Augustine says, God heals slowly, not because He lacks powers, but because He wishes to restore the whole person. Sinabihan ko siya, huwag ka magmadali. Because the Lord is restoring you holistically, not partially. Indeed, progress, not speed. Ang pinaka-importante ngayon ay hindi yung speed, instant healing, instant liberation. But the most important thing is the progress. No? Is the true sign of authentic liberation. Ang tunay na liberation pala ay hindi yung instant na palayas ang demonyo. No? The most important thing is your progress. Yung development mo, yung pagtubo mo, not speed. Is the true sign of authentic liberation. The grace of God is already victorious. Yung grasya ng Diyos is already victorious. And what remains is a call to perseverance. Anong gusto ng Panginoon? Bakit may iilan sa atin hindi pa na-liberate? The call of perseverance. Pagtiwala sa Kanya and continued cooperation with God's grace. No? Isa na lang yung lalaki na deliverance ko kahapon, in-exercise ko kahapon, galing sa 5 kademonyo, isa na lang ako. Mag-isa na lang ako, Darwin. Si Lucifer. So 5 yung mini-mention niya dati. So may progress na. No? But he is not completely liberated yet. No? So yun po yung na-experience ko kahapon. So last point, dito na tayo sa